Magandang araw at pagpatuloy natin ang pag-aaral ng salita ng ating Panginoon at dito na po tayo sa series natin o last topic ng series natin na Encounter God. So yung huling topic natin ay napaka-interesting nito at siguro nga ay talagang mapapaisip tayo, bakit nga ba? So huwag natin patagalin. Ang ating topic ngayon ay patungkol sa bakit maraming ayaw sa liwanag ng Diyos. So, basahin natin yung ating verse ngayon sa John 3:19 hanggang 20. So, sabi dito, at ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa sanglibutan at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw sapagkat masasama ang kanilang mga gawa, sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napupot sa ilaw at hindi lumalapit sa ilaw upang huwag masaway ang kanyang mga gawa. So, bakit maraming ayaw sa liwanag ng Diyos? So, unang kataruan natin, sabi dito, people like darkness where they can hide their evil deeds. Marami sa mga tao ay mas gusto yung kadiliman. Why? Kasi dito nagagawa nila lahat, walang pupuna, walang sisita, walang magtatama sa kanila. At kapag nasa dilim nga naman sila, hindi sila makikita yung mga gawa nila. Subalit ang Panginoon, sabi ng Diyos sa verse natin, sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napuput sa ilaw. Ibig sabihin, yung mga tao na kagaya nito, ayaw nila na gagawa ng mabuti at ayaw nila na masasabihan doon sa ginagawa nila. May kokorek sila doon sa mga pagkakamali nila. Sino nga ba yung mga tao yan? Yan yung mga tao na hindi kumikilala sa Diyos, yung mga tao na bumabalik-balik pa rin sa dati nilang pagkatao. So, dito, napakaganda ng topic natin ngayon. Itanungin natin yung ating sarili, bakit nga ba maraming tao yung ayaw sa liwanag ng Diyos? Pangalawa, sabi dito, those who do evil do not want to be exposed in the light. Tama. Yung mga tao na mas gustong gawin yung kasama na hindi talaga na-expose sa liwanag. Sabi nga, mas gusto nila yung nasa kadiliman sila. Yung magagawa nila lahat ng gusto nila. Kasi sabi nga naman, pag naglingkod ka sa Lord, ang daming bawal. Yung lahat ng mga nakasanayan mo, mawawala. Mapapalitan lahat. Kasi mahirap naman talaga sumunod sa ating Panginoon. Yung itama ka, ikorek ka sa lahat ng bagay para maging karapat-dapat sa Kanya. Napakahirap. Pero ano ba talaga yung gusto natin na mangyari sa buhay ng bawat isa sa atin? Na magkaroon tayo ng regrets kapag wala na tayo dito sa mundo? O yung may itama tayo ng ating Panginoon? Yung i-expose natin yung sarili natin sa light at hindi sa darkness. I-realize natin ano ba talaga yung gusto natin gawin. Kasi baka minsan gusto mo lang i-explore kung anong meron ng mundo. Pero sabi ng Lord, those who do evil do not want to be exposed in the light. So hanggat hindi mo binabago yung sarili mo, wala kang, sabi nga, lugar sa inihandang paraiso ng ating Panginoon para sa bawat sumusunod sa Kanya. Number 3, sabi dito, the gospel pushes people at the edge of keep hating Jesus or start loving Jesus. So yung gospel o yung salita ng Panginoon ay tinutulak tayo nito. Kung titingnan natin yung mga pagkakasalang ginawa ni David, di ba? Ang isang bagay lang naman na nagawa ni David is yung babae. Talagang babae yung kahinaan niya. At ito yung isang kwento na inagaw niya, ginawa niya lahat. Balikan natin doon sa number 2 na topic natin, those who do evil. Ginawa niyang lahat
para maitago, mailihim yung ginagawa niya. Ka, ka, kabaluktutan, yung kuhanin yung asawa nung kanyang alipin. At ginawa pa niya ay pinahamak niya pa ito hanggang sa mamatay. Pero sabi nga, hindi doon nagtatapos yung lahat ng bagay sapagkat sabi nga, ano bang sikreto na meron ka, lahat yan ay kapag hindi mo sinuko sa ating Panginoon at ibinigay, talagang mabubunyag at magbubunyag yan. Kaya huwag na nating tangkain pa na maglihim sa ating mga misis o sa ating mister. Sabihin natin lahat at alam natin naman na at the end of the day, may intindihan nila kung anong kalagayan meron tayo. Para naman po sa ating application, sabi dito sa una, step out of darkness, no more secret. So, lumayo na tayo dun sa darkness o dun sa kadiliman. Sa mga gawang hindi karapat-dapat, mga gawang baluktot. And, wala lang tayong sikreto sa Diyos. Sapagkat alam ng Diyos yung mga bagay na ginagawa natin. Sa ating mga husband and wife, sabihin natin lahat. Para maging magaan sa puso natin. Yung bawat bagay na bibitawan natin. Na wala kang alalahanin kasi lahat alam niya. So, maging open tayo sa ating mga misis at mister. So, number 2, expose yourself to Jesus, receive cleaning. So, ilapit natin yung sarili natin sa Panginoon, maging kapakinabangan tayo sa Kanya, sumunod tayo sa Kanya, magpagamit tayo sa Kanya, at tanggapin natin yung paglilinis ng Panginoon sa buhay bawat sa atin. Alam naman natin na hindi talaga tayo perfecto. At marami pang bagay tayo dapat ayusin sa sarili natin. Pero sabi doon, expose yourself to Jesus and receive cleaning. So, expose natin yung sarili natin sa pamagitan ng paglilingkod, pagpapagamit sa ating dakilang Diyos. At darating yung time na talagang yung paglilinis sa atin ng ating Panginoon ay ating kakamtan. So, number 3 sabi dito, hate or love Jesus, this is no middle ground. So, sabi nga, parang sa isang away, ito yung kaibigan mo, tapos yung kaibigan mo nag-away. Hindi naman pwede na nasa middle ka. Ibig sabihin, hindi pwede na magiging one-sided ka rin. So, siyempre, magagalit yung isa. Kaya minsan, mas iniisip nila na sa gitna na lang sila para walang away. Pero, yun nga, ano pa talaga yung tunay natin pipiliin? Kailangan makapag-decide tayo ng isa lang. Si Jesus or yung merong kaligayahan dito sa mundo. Kaligayahan kay Jesus o kaligayahan ng mundo. Parang ganun, nasa sa atin nakasalalay yung kaligtasan ng bawat sa atin. Pero sabi nga, binigay ng Diyos yung kanyang bugtong na anak upang tayo iligtas. At hindi para ipahamak muli yung ating sarili. So, we need to follow Jesus and patuloy lang tayo na mag-serve sa ating Panginoon ng walang pag-aalinlangan, ng hindi napipilitan, kundi buong puso mong inaalay yung sarili mo sa ating Panginoon. So again, maraming salamat sa panonood at I hope may natutunan tayo kahit konti dito sa video. Pagpalain ka ng ating Panginoon.